Sa ibang balita, tatapusin na ng Senado ngayong araw ang pagdinig tungkol sa operasyon ng mga pogo sa bansa. Sa huling pagdinig na pag-alamang nagagamit sa pag-espiya at pagpapakalat ng umano'y fake news ang scam hubs ng mga pogo. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano ang update dyan at ito na ba talaga ang huli nilang hearing? Yes, Ruth, magandang hapon sa iyo. Tinapos na nga ng Senado ang pagdinig tungkol sa umano'y mga krimen sa bansang may kinalaman sa Pogo. Kabilang sa mga tinutukan, Ruth, ay kung paano nagagamit ang mga scam hub ng mga Pogo para makapag-espiya sa Pilipinas at makapagpakalat ng fake news. Dito sinabi ni Senator Lisa Ontiveros sa sangkot sa Chinese intelligence operation sa bansa ang negosyante at dating economic advisor na si Michael Yang. Ipinakita ni Hontiveros ang litrato ni Yang kasama ang self-confessed Chinese spy na si She Zijiang. Matatandang idinawit ni She Zijiang si dating Bamban Mayor Alice Go na umuloy kasamahan niya bilang Chinese asset. Pero alam mo rin, sabi ng kampo nga nito, hindi naman dapat na idinadawit o sinasabing espiya just because kasama sa isang picture itong si She Zijiang. Sa tanong naman kung espiya nga ba si Go, sabi ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, hindi pa nila makukumpirma ito sa ngayon. Pero masasabi raw na agent of influence si Go o isang taong kayang impluwensya ng opinion at desisyon ng publiko para makapagbigay benepisyo sa bansang kanyang sineservisyohan. Patuloy pa raw ang pagkalat nga ng lehitimong impormasyon tungkol dito. Nakumpirma rin sa pagdinig na nag-ooperate bilang mas maliliit na grupo ang mga malalaking pogo company. Nagpapanggap daw silang mga business process outsourcing o BPO at may operasyon sa Luzon hanggang Mindanao. Inabot ng 16 na pagdinig ang Senado bago ito tinuldukan ngayong araw. Nangako naman si Hontiveros na magpapasa ng mga kaukulang batas para masigurong hindi na magkakaroon ng isa pang Alice Go. Mean, yung pinapakita kasi natin file video na Alice Go, nakahabol po ba siya dyan o hindi na siya nakadalo? Hindi na, Ruth, dahil hindi rin siya pinayagan ng RTC Branch 167 dahil may kasabay na hearing siya sa court, kaugnay naman sa qualified trafficking na isinampa rin laban sa kanya. Okay. Maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.